Magandang araw mga bata! Halina tuklasin natin ang isa na namang mahalagang kaisipan na maaari nating matutunan sa asignaturang edukasyon sa pagpapakatao. Nasa week 2 na tayo ng quarter 1. Ang pamagat ng ating aralin ay pagsusuri sa mabuti at di mabuting naidudulot sa sarili at sa miyembro ng pamilya ng mga babasahin, napapakinggan at napapanood sa dyaryo, radyo, telebisyon, at internet. Mayroon akong ipapakitang mga larawan. Sabayan niyo ako sa pagtukoy ng mga ito. Aklat, telebisyon, musika, pelikula, magazine, pahayagan o dyaryo. Ang mga ito ay tinatawag na tradisyonal na media. Ang mga ito, cellphone, video games, PS4, laptop, internet. Ito naman ang mga halimbawa ng makabagong media. Kung iisipin natin, malaki ang naitutulong ng media at teknolohiya sa pag-unlad ng tao sa lahat ng aspekto ng buhay. Subalit, kapag hindi napigilan ang pang-aabuso sa paggamit ng mga ito, ay maaaring mauwi sa kapahamakan. Sa mga nabanggit na larawan o media, madalas dito tayo nakakakuha ng mga balita o impormasyon na maaaring makaapekto sa ating buhay. Katulad na lamang sa iyo, hindi ba nanonood ka ng mga palabas sa telebisyon? Gumagamit ka rin ng Facebook at saka Messenger, di ba? Sa paggamit mo ng mga ito, marami kang nasasagap na mga balita. Halimbawa, hala, lagot ka kay ma'am. Sabi ni classmate, ganito gagawin dyan. Marami ka ring nasasagap na mga impormasyon. Ganun pala yun. Mas malaki pala ito kaysa doon. Samot-sari ang maaari mong makuha. Subalit, hindi lahat ng nababasa at napapanood dito ay tama at totoo. Kailangan gamitin natin yung ating katangian na mapanuri. Sa lahat ng mga binabasa, pinapakinggan, pinapanood, at pinupuntahang site sa internet, dapat maging mapanuri tayo. Marami sa mga sites na ito ay nagdudulot lang ng karahasan at kalaswaan na maaaring makapinsala sa ating sarili at sa ating pamilya. Sa madaling salita, maaari nating mauri sa dalawa ang ating mga nasasagap sa media. Yung una, yung tinatawag na magandang balita. Pag sinabi mong magandang balita, mga positibong pangyayari ang nilalaman nito. Magaganda lang o kaya naman ay nakakabuti. Yung ikalawa naman, yung tinatawag na mapaghamong balita, kung saan ang nilalaman nito ay negatibo. Maaring may mga pangyayaring may karahasan, droga, at sexual. Ngayong stay at home lang tayo, hindi maiiwasang gumamit ng mga media at teknolohiya. Ngunit, dapat din nating pakaisipin na nararapat lamang na gamitin ang mga kagamitang ito ng tama. Huwag nating hayaan na abusuhin ang ating sarili dahil sa mga teknolohiyang maaaring makapagdulot sa atin ng negatibong epekto, lalo na sa mga online games na nakakahalina sa mga mag-aaral na katulad mo.
maging mapanuri at mapagsiyasat sa lahat ng bagay. Sana meron kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod, paalam!